Aroy, 2 beses na nakulong or makukulong. Nakakulong na nga yata, sumuko na eh. Si Bong Revilla. Dapat ba tayong matawa sa kapalaran ni Bong Revilla, mga kababayan? Nakulong again. Ibig bang sabihin nito, hindi talaga siya nagbabago sa pagiging magnanakaw, mga kababayan? Pero alam niyo, may malalim na kwento to eh. Okay? Eto po yung balita. Alright. Oh, may nag-rally rin para kay Bong Revilla. May mga supporters din. Mag-people power na kasi kayo! Hindi lang para kay Bong Revilla, no? Okay. So, nabuking si Bong Revilla na mukhang may napakinabangang pera sa flood control. Pero ating ako na nagsasabi sa inyo, ang liit. Ang liit na amount. Ito oh, former Senator Bong Revilla, may malalim na dahilan to mga kababayan ha. Sasabihin ko na kaagad sa inyo ngayon. Or maybe mag-comment kayo sa comment section kung iba yung tingin yung dahilan. Pero feeling ko, tinatrabaho ang mga senador para hindi sila makaboto ng no sa impeachment ni VP Sara. Ito mga panggigipit sa mga senador ngayon, whether guilty sila or hindi ng pagnanakaw or korupsyon, ito yung paraan ng babaeng ahas at ng Iwi administration para siguradong matanggal si VP Sara sa pwesto. Hindi lang yan. Kapag ka napatunayan guilty of impeachment, guilty of corruption and whatever, di ba, violations ng Constitution na pwedeng maging dahilan para ma-impeach si VP Sara, hindi na siya pwedeng humawak ng kahit anong pwesto sa gobyerno. Kailanman. Forever and ever. For a lifetime. So, itong mga senador na pwedeng sa tingin nila ay either weakest link or pwedeng ang boto ay no sa impeachment, ayan na ang kinahantungan. And of course, para magkakaroon to ng chilling effect or something or warning sa iba pang mga senador na may baho na kung ayaw ninyong makulong katulad ni Bong Revilla, bumoto kayo ng yes sa impeachment ni Sara Duterte. So ang tingin nila, sina Jinggoy Estrada, si Joel Villanueva, si Chis Escudero na dati naging speaker, na kahit paano siguro may kaunti pang konsyensya na bago ang ihip ng hangin, plus si Bong Revilla ay mga weakest link na, ayan na, sige, kulong na yan. Para matakot ang ibang senador. Ilang boto lang naman ang kailangan para ma-impeach si VP Sara, di ba? 16 or two-thirds ng senators. Ayan na. Former Senator Bong Revilla arrives at camp. So, hindi na siya senador ngayon? Ay, natalo ito! Natalo! So, hindi siya boboto. Natalo siya, di ba? Part siya ng ng bagong alyansa, bagoong alyansa ng bagoong Pilipinas. Ay, kaya pala si Bong Revilla ang tinrabaho. Not because nasa posisyon pa siya. Pero again, mga kababayan, gagawa pa rito ng nerbiyos sa mga senador. Katulad nga ni na Jinggoy. Si Jinggoy nasa pwesto pa, di ba? Tinrabaho yung kasama mo dati. Di ba? Nakulong yan. Nakulong dati si Bong Revilla dahil sa PDAF scam kasama ni Enrile, kasama ni Jinggoy. Balik kulungan si Bong Revilla. Kabahan ka na, Jinggoy. Plus, di umano, di ba, nakuha na yung gadgets ni Nadine Chase at saka ni Mr. Tubig. Mukhang si Jinggoy ay baka kliyente ni Mr. Tubig. Right? Nagpapabembang kapag or whatever, naglalaro ng apoy kapag nasa US. Kung hawak na nila yung gadgets na proof na si Jinggoy ay kliyente, kabahan ka na, Jinggoy! So itong ginagawa po sa mga senador, either nasa posisyon pa or wala na, warning to. Tama, mga ate at kuya? Bong Revilla arrives at Camp Crame on Monday evening. Sumuko si Bong Revilla. Bakit sumuko? Ba't di ka gumaya kay Zaldico? O kaya naman kay Spoke Sariroque? Revilla has a pending warrant issued by the Sandigan Bayan for charges of malversation and falsification of public documents on the anomalous 92.m million flood control project in Pandi, Bulacan. Kasi ang mga, di ba, mga senador naman may mga insertions naman yan, may mga amendments, sabi ni Risa, amendments lang naman daw, hindi naman insertions. So,
Puwede rin silang bakit kasi nagiging trabaho ng mga mambabatas itong maglagay ng project or magkaroon ng project sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Ay ang trabaho naman ng mga senador ay gumawa ng batas. Bakit may mga pa-project-project kayong ganyan? Eh kung tutusin, trabaho yan ng DPWH, trabaho yan ng departamento or branch ni Ngiwi. Not departamento, branch. Oh, executive branch ni Ngiwi dapat ang gumagawa niyan. Ba't kayo involved? Para ano, para popular pa rin kayo sa buong Pilipinas, ganun ba? Kasi may recall yun eh. Ay, project ito na ano, itong project na ito, dala dito ni Senadora Kineme or ni Senador Kineme. Oh, 92.8 million, of course, is a huge amount. Pero mga kababayan, vis-a-vis sa nananakaw sa mga flood control na bilyones, barya yan kung tutuusin. Tama? 92 million. Kaya lang syempre, mga politiko, lamang tiyan yan sa kanila. Pero bakit natalo si Bong Revilla? Eh, 'di ba nasa ano siya, senatorial candidate siya ni Ngiwi, nasa alyansa ng Bagoong Pilipinas, bakit natalo? So, since nakita na weakest link, kahit artista, kahit dating senador, mukha namang hindi sikat. Hindi eh. Nagtataka talaga ako mga kababayan, paanong si Bong Revilla ay natalo, pero si Lito Lapid nakalusot? Nitong nakaraang 2025 elections, tama? Lusot si Lito Lapid, di ba? Hindi nagsasalita, hindi umiimik. Mas nauna sigurong lumamlam ang karir ni Lito Lapid bilang action star or artista. Si Bong Revilla, inabot ko pa eh. May mga Panday movie pa yan, right? Tapos may ano ba yan, yung kind of a Cap's Amazing Story. Yung program niya sa GMA. Di ba si Kapitan ng tawag sa kanya, si Cap? Ganun. Tapos may mga Panday movie siya, may mga TV show siya. Ang alam ko nga, senador yan, may mga shows pa eh. Mas naunang nawala sa limelight si Lito Lapid kesa kay Bong Revilla. Kung tutusin, mas familiar pa ang tao kay Bong Revilla. Nauna nga lang si Lito Lapid na sumikat sa pagiging action star, kung ano man ang mga movie niya noong Valiante. Hindi ko inabot si Lito Lapid, mga kababayan. Ang inabot ko ay si Justin Bieber. Paano kang tinalo ni Lito Lapid, Bong Revilla? Hindi kaya ang mga politiko ay kailangan talagang dumilap sa putay ni Ma'am Shi. Hindi literal na dilap, no? Kundi baka kung gusto mong lumabas ang pangalan mo sa eleksyon, ay hawak ni Ma'am Shi ang miro, magbigay ka ng pakimkim na bonggang-bongga. So, ano sa tingin niyo mga kababayan, nagbigay ng bonggang pakimkim si Lito Lapid kay babaeng ahas. Tapos si Bong Revilla hindi nagbigay, kaya nalaglag. Pwede? Pwede. Tapos ngayon itong nangyayari sa'yo, ginigipit ka. Oh. Tama, mga alat kuya. Although nakakahiya na nakulong ka na dati dahil sa di umano'y involvement mo sa PDAF ni Janet Lim Napoles, ba't hindi ka nag-ingat? Siyempre, ang babaeng ahas, naghahanap talaga ng baho yan, di ba? Hanap tayo. Hayaan lang natin sila sa kalokohan nila. Ganon-ganon, ano. Kasi kahit paano, umupo naman si Bong Revilla, di ba senador pa si Bong Revilla? Nung hanggang 2025. Oh. So kaya ka merong corruption sa Pandibulacan. Kumbaga parang inalaw, no? Baka ganun ang technique ng babaeng ahas. Hayaan nyo lang silang mangurakot. Go lang. Hayaan lang natin. Tapos may mga mata pala sila sa bawat departamento, ahensya, ganyan. Even sa Senate may mata rin. Kahit sa local government may mga mata yung mga yan. Ikalap nyo lang yung mga yung mga na aamoy yung baho at kalukuhan at korupsyon ng mga yan. Gagamitin natin sa kanila balang araw.
So, si Jinggoy so far, si Cheese, si Joe Villanueva, yung mga nakaupo na mukhang isusunod kay Bong Revilla. Ngayon, kung gusto ni na Jinggoy, ni na Cheese, ni na Joel Villanueva, even ni na Senator Bato, baka si Senator Bongo, ganun din. Kung gusto ng mga senador na ito na huwag makalkal ang kanilang baho, just like what they are doing now to former Senator Revilla, bumoto kayo ng yes sa impeachment ng Vice President. Kaya aabangan natin mga kababayan ang listahan hindi lang ng mga buwaya sa lower house, kundi ang pangalan ng mga senador na boboto ng yes at tatraydor kay VP Sara. Ekis agad yan. Ekis. Ekis sa susunod na election, never again. Tama? May nagrally naman para kay Bong Revilla mga kababayan. Pero Bong Revilla kasi dapat we understand, tanggap na namin yan na kung merong mga magpagtitipon para sa kung kanino man, paglaanan mo naman sila ng pamasahe, pangkain. Ay parang ang kakaunti. Ang konti nila mga atat kuya, mahal ka namin, Senator Bong Revilla. Tapos tinatakpan pa ang mukha, ayaw makita ang mukha kapag may nagtakip ng panyo, may naka-face mask, nakatakip sa mukha yung hawak-hawak nilang inimprentang ganon. Baka mga taga Cavite to, pwede rin mga fans niya as artista, no, bilang artista. Kaisa mo kami sa laban, supporters of former Senator Bong Revilla gather in front of the anti-graft court, ganan. Implicated si Revilla sa mga ghost flood control projects sa Pandi, Bulacan along with 6 other DPWH Bulacan District Engineer's Office officials. Aroy. Kasi alam niyo mga kababayan, dapat nasa isip na ng mga politiko na hindi porke kaalyado niyo hindi porke syusyunga singiwi or parang lutang at incompetent at tatamad-tamad, magti-take advantage na kayo na weak ang leader. Kam-kam na kayo ng bongga. Total, bakit hindi tayo kakamkam? Ginagawa naman ng lahat. Pati yung nasa taas, kamkamero rin. Kam-kam din tayo. Right? Para-paraan tayo. Ay okay, kasi baka inaalaw lang sila right? Inaalaw lang, sige, hayaan nyo magkamkam. Pero kapag hindi nag-deliver ng ating komisyon yan or maliit ang delivery or kailangan na talaga natin ng sacrificial lamb or whatever, ilaglag natin yan. Hindi natin kasalanan yan. Guilty naman sila Right? Baka ganyan ang technique ng ahas. So dapat, kung ikaw politiko, mag-ingat ka rin. Kung pwedeng huwag kang gumawa ng kalokohan. Ang tanong, kaya nilang i-resist mga kababayan na huwag magnakaw. Kung yan na yung kalakaran Ngayon mag-iingat yung lahat naman yata may baho. Ang mga Duterte nga mukhang walang ginagawa, right? Sa tingin natin, hindi kurakot, hindi mandarambong, hindi nagnanakaw. Pero pinalalabas na magnanakaw. Pinalalabas na kurakot, pinalalabas na nakinabang sa flood. Di ba ang unang-unang pinunta ng ICI, Davao City. Tiningnan kung 'di ba, kung may makikitang or masisilip na butas, kung marupok or sira-sira yung or substandards yung flood control ng Davao City. Tatrabahuhin ka talaga. Ikaw nga na walang ginagawa masama, gaganunin ka, how much more yung meron. So ang mangyayari nito mga kababayan, tama, yung mga buwaya na ayaw makalkal ang baho plus pwedeng magtiba-tiba kasi nga yung budget ngayong taon mukhang nilakihan para manakaw ulit. O kung gusto nyo magpiesta ulit sa Pandarambong at huwag makalkal yung mga future baho nyo, bumoto kayo ng yes sa impeachment ng pangalawang Pangulo. Ganon din ang mga senador. Kung ayaw nyong magaya kay Bong Revilla, alam nyo na. Kung hindi, kulong kayo, kalkal at sisingaw ang baho nyo. Tama ba? Pa-comment niya po sa comment section at panoorin ang susunod na video.